Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Ika-16 na linggo sa karaniwang panahon, ang ating mga pagbasa ay tumutukoy kay Jesus, ang mabuting pastol. Kapag uunawain at iintindihin natin ang ating mga pagbasa at ang katotohanan tungkol kay Jesus bilang mabuting pastol, talagang magpapasalamat tayo sa Diyos. Bakit? Sapagkat si Jesus na mabuting pastol ay hindi sarili ang inuuna. Hindi yung kanyang sarili ang pinapahalagahan. Kitang-kita natin yan sa Ebanghelyo. Pagod na sila ng kanyang mga alagad at talagang kailangan nilang magpahinga. Kaya sa kanyang awa sa kanyang mga alagad na pagod na sinabi niya sa kanila, magpunta kayo sa isang ilang na lugar, susunod ako doon para makapagpahinga tayo. Talagang para kay Jesus, ang kapakanan ng kanyang mga alagad, ang kapakanan ng mga tao ang mas dapat unahin. Pero sabi ng Ebanghelyo, kung saan sila dapat magpahinga, nauna pang dumating doon ang mga tao. Kasi nakita ng mga tao itong mga alagad kung saan sila pupunta at nagmadali silang pumunta doon sa lugar na yon sapagkat gusto nilang makasama si Jesus, makapakinig sa kanyang pangangaral at makatanggap ng maraming mga biyaya katulad ng kagalingan sa kanilang karamdaman. At pagdating doon ni Jesus, sa halip na magalit, nahabag siya sa mga tao. Ang mga taong ito ay katulad ng mga tupang walang pastol. Kaya sa halip na magpahinga, tinuruan niya ang mga tao ng maraming bagay. Talagang kay Jesus, makakatagpo tayo ng isang mabuting pastol, nakapakanan ng marami, ang mas inuuna at pinapahalagahan kaysa kanyang sarili. Sa totoo, lahat tayo maaari ding tawaging maaari ding tawaging mga pastol. Ipinagkatiwala ng Diyos sa atin ang ating mga tupa na inaasahan ng Diyos na ating mamahalin, aalagaan, pagmamalasakitan at pagbubuhusan ng ating buong sarili. Halimbawa, bilang mga magulang, ipinagkatiwala ng Diyos sa inyo ang inyong mga anak. Bilang mga pinuno ng iba't ibang mga samahan, organisasyon, sa simbahan man yan, o sa eskwelahan, o sa pamahalaan, o sa anumang institusyon, lahat ng hawak natin bilang mga pinuno ay mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin upang pangalagaan. Kaya sa ating kanya-kanyang katayuan sa buhay, tayo'y matatawag na mga pastol. Ang tanong, anong uri ng pastol? Katulad ba ni Jesus, tayo rin ba'y
maaaring matawag na mabuting pastol kung saan ang kabutihan, ang kapakanan ng ating nasasakupan, ng ating kawan, ang ating inuuna at pinahahalagahan. Dito, magkakaiba-iba tayo ng sagot. Siguro para sa iba, sasabihin nila, oo naman, kahit papaano sinisikap kong tularan si Jesus at ako'y nagsisikap maging mabuting magulang. Ako ay nagsisikap na maging mabuting pinuno. Ako ay nagsisikap na maging mabuting leader sa mga grupo, sa mga samahan na ipinagkatiwala sa akin. Pero siguro sa iba, hindi madaling sagutin, ako ba'y nagiging mabuting pastol sa mga ipinagkatiwala ng Diyos sa akin? Kasi may mga pagkakataon sa halip na ang kapakanan, ang ikabubuti ng aking nasasakupan, ang aking uunahin. Ang mas inuuna ko ay ang aking sarili. Ano ang sabi ng unang pagbasa sa mga pinuno na inuuna ang sarili? Parurusahan ng Panginoon ang mga namumunong walang malasakit sa kanilang mga nasasakupan at pinapabayaang ang mga ito ay mangalat at mamatay. Ito yung narinig natin mula sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Galit ang Panginoon sa mga pinuno na sarili lamang ang inuuna at iniintindi at pinapabayaan ang kawang ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Ito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga pinuno na pinagkalooban ng responsibilidad na pamunuan ang kawan na ipinagkatiwala niya sa kanila. Sabi ng Panginoon, pinapangalat ninyo at pinabayaan ang aking kawan. Hindi ninyo sila binantayan, kaya't kayo'y parurusahan ko dahil sa inyong ginawang ito. Kaya gawin nating pagninilay sa maghapon na ito at sa buong isang linggong ito ang paalaala ng ating Panginoon tungkol sa mga pagbasa. Si Jesus ang mabuting pastol na mas pinaprioritize ang higit na pangangailangan ng kanyang kawan. Si Jesus na mabuting pastol, hindi yung kanyang sarili ang inuuna, kundi ang ikabubuti at ang kapakanan ng marami. Ako ba, ikaw na pinagkatiwalaan upang pamunuan ang iba't ibang mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin? Talaga bang ika'y matatawag na isang mabuting pastol? O baka naman, mas dapat tayong tawagin ang masamang pastol na sarili lamang ang iniisip, sarili lamang ang pinahahalagahan. Amen.